si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit sa 2 milyong katao na italang apektado bunsod ng habagat at mga bagyo. Masbate Province idineklarang under state of calamity bunsod ng bagyong Opong. Mga kritiko ni PBBM binatikos ng makabayang grupo. Finger heart sign ni Sara Diskaya binatikos ng DOJ. Alex Yala sunod na lalaban sa Sujo Open kontra Poland's Katarzyna. Selena Gomez at Benny Blanco kasal na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa mahigit 2.7 milyon na individual ang naapektuhan bunsod ng habagat, bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ayon sa NDRRMC, 26 ang naitalang nasawi at 14 naman ang patuloy na nawawala. Habang nasa 8,000 kabahayan ang nasira, partikular na sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Barm. Samantala, naabutan na ng government assistance ang mahigit 100,000 pamilya. Sa kabilang banda, patuloy ang Department of Health o DOH sa pamamahagi ng tulong medikal sa mga residenteng nasa evacuation centers na nasalanta ng bagyong Opong. Kabilang sa mga kanilang mga serbisyo ay libreng konsultasyon at pamibigay ng surgical mask, hygiene kits, malinis na inuming tubig at mga gamot tulad ng maintenance, medicine at antibiotics. Bukod pa rito ay ang naka-standby na DOH hospital at health facilities na handang tugunan ang mga apektadong residente sa Metro Manila, Bicol Region, partikular sa Masbate, Eastern Visayas at Calabarzon, kung saan unti-unti nang nakakabalik ang mga residente sa kanilang tahanan. Bunsod naman ang pinsalang hatid ng bagyong Opong, kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang buong probinsya ng Masbate. Ayon sa mga otoridad, mahigit 50,000 na residente ang apektado ng naturang bagyo. Para sa ibang detalye, tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Kasalukuyang idineklara ang buong probinsya ng Masbate sa ilalim ng state of calamity bunsod ng matinding pinsala na hatid ni Bagyong Opong. Ito ay batay sa isinumiting situational reports ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at ng City Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Ayon sa otoridad, 9 na residente na ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Opong sa naturang probinsya. Dahil sa matinding pinsala nitong Biyernes, ang ibang mga kalsada ay hindi na nadaanan. Samantala, pagkalipas ng ilang araw, ayon kay Masbate Governor Richard Ko, kasalukuyang passable na ang ilang mga ito. Ngayon, medyo passable na halos lahat ng national highways or national roads. So, ngayon po yung mga goods na hali, mga relief na hali sa national or galing sa national agency, sa national government, galing kay Presidente, ngayon po nakakaabot na po sila sa mga municipalities natin ngayon. Sa kabilang banda, ilang mga opisyal naman ng gobyerno ang bumisita sa Masbate. Kabilang na si Department of Social Welfare and Development Secretary o DSWD Secretary Rex Gatchalian upang personal na alamin ang sitwasyon sa isa sa mga lugar na pinakanapinsala ng Bagyong Opong. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tuloy ang plano ng DSWD na magpamahagi ng family food packs o FFPs at financial aids sa mga apektadong residente. Tuloy-tuloy ang flow ng pagkain, ang DSWD nakaantabay, pero more than that, piniprepare na rin namin ang financial assistance para yung mga mamamayan natin unti-unting makabangon muli. Ang instruction ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., walang pamilyang apektado na magugutom at masisigurado natin na hindi tayo bibitiw hanggang makabangon ang Masbate at ang mga Masbateño.
Sa kasalukuyan, mananatiling nakaalerto at nakaantabay ang mga otoridad sa buong probinsya ng Masbate. Nakasisiguro ang mga nasalanta sa bisa ng Republic Act No. 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na ang LGU na napasailalim ng state of calamity ay maaaring gamitin ang Quick Response Funds para sa mga mabilis na relief rehabilitation at recovery operations sa mga apektadong lungsod. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, nag-anunsyo ng aumento ang Department of Labor and Employment sa Central Visayas at Calabarzon na magiging epektibo na sa susunod na buwan. Tunghayan ang ulat mula kay Reyabel Medina. Inanunsyo nitong nakaraang Sabado, September 20 ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagtaas ng pasahod sa Central Visayas at Calabarzon na magiging epektibo sa Oktubre matapos itong aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Inilathala ng DOLE ang wage order numbers ROVII 26 at ROVII DW05 para sa Central Visayas noong September 18 to 19 na ipatutupad sa October 4. Habang ang wage order number IVA 22 naman ay para sa Calabarzon na magiging epektibo sa October 5. Ayon sa DOLE, ang sahod ng mga non-agricultural workers sa Calabarzon ay tataas mula 525 pesos hanggang 600 pesos na may kabuoang monthly salary na 13,694 pesos hanggang 15,650 pesos. Habang ang mga agricultural workers naman ay tataas ang sahod mula 508 pesos hanggang 525 pesos. Samantala, para naman sa mga nagtatrabaho sa retail at service establishments na may 10 o mas kaunting empleyado ay makakatanggap ng dagdag na 83 pesos sa daily minimum wage na 508 pesos. Tinatayang 1.1 milyong manggagawa sa rehiyon ang direktang makikinabang sa aumento, habang 1.9 milyon naman ang hindi direktang sakop sa pamamagitan ng wage distortion corrections. Batay sa DOLE, ang mga Class A areas ng Central Visayas tulad ng Metro Cebu cities at mga kalapit na munisipalidad gaya ng Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, Naga, Danao, Carcar, Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla at San Fernando ay tatanggap ng 540 pesos daily o 14,085 pesos monthly. Habang ang mga Class B areas naman ay makakatanggap ng 500 pesos daily o 13,042 pesos monthly. Isinama na rin ng kagawaran sa aumento ang mga kasambahay o domestic helpers na magkakaroon ng buwanang sahod na 7,000 pesos. Ayon naman kay Cavite 1st District Representative Jolo Revilla, kasabay ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, isisulong nila ang aumento ng sahod sa mga probinsya para sa ikakaginhawa ng bawat Pilipino. Bukod dito, magsasagawa ang DOLE ng mga information campaigns upang palawakin ang kaalaman tungkol sa bagong implementasyon ng sahod. Ito ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking patas at balanse ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Reyabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa ating ulat panahon, patuloy na umiiral at magdudulot ng mga fair weather sa buong bansa ang easterlies at walang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Samantalang makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng easterlies o mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Susunod sa News Force. BOC nasabat ang mahigit 5.5 million peso na undeclared Philippine currency sa isang Japanese national.
PCG natagpuan ang nakasadsad na barkong pangisda sa Occidental Mindoro bunsod ng bagyong Opo. Mga kritiko ni PBBM binatikos ng makabayang grupo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.